Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning Mindanao, Philippines. Patuloy ako sa pagsaliwalat sa mga lahat na mga lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Kasi ito ang aking misyon. Para mapaliwanagan ang tao. Ngayon pa lang mga ginagawa niya. Hindi niya alam na siya ay nagkakamali. Siya po ay nagkakasala. Halimbawa tulad sa may kamag-anak siya. Gumawa siya ng mga kasinungalingan, mga pagpaparatang para maangkin niya ang ari-arian ng kanyang kamag-anak. Yun po ay tiyak na hindi siya maliligtas. Ang kaparusahan ng tao, lalo na ngayon, matagal na akong nagsasabi sa inyo, kaibigan, kapatid, ang lahat ng mga palatandaan na nakasulat sa banal na aklat nung ipagamit pa ang Biblia, ngayon ay lumilitaw na. Di ba nagsasabi ako sa inyo noong una pa na sa taon na ito, marami ang mga sakunang darating sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig, lalo na dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Nakita ko na nung una pa na ang mundo ay mabasag, mawasak, tapos lalabas ang kalayo sa sandali lamang at babalik din sa sandali lamang. Sa isang saglit lang. Gaya ng nasasabi ko na nung una pa. Kaibigan, kapatid, kailan ka pa magbabago? Sa panahon, may mga iba't ibang mga relihiyon sa kanilang mga pagsamba. Hindi ko na ito babanggitin kung anong uri, anong pangalan ng relihiyon na yan. Nakasamba ko no. Pero, nakapalda, pero, dito sa kanyang, makikita mo yung slits, dito sa kanyang hita, halos makita na ang kanyang hita. Ang pagsamba na yan ay hindi maliligtas. Sila na mga tao ay sumasamba sa mga imahe, mga larawan. May mga pagsamba yung mga babae na ang buhok nila ay parang buhok ng lalaki, yung tinatawag na boy cut. Yung iba may mga tattoo. Mga babae yun Ang mga tattoo na yan, matagal ko na pong nababasa sa banal na aklat yun na magagalit talaga ang ating Amang Diyos sa mga nagpapatato. Ano ba ang utos ng ating Amang Diyos sa mga babae? Makilala mo ang aking mga lingkod na tunay na babae dyan sa kanilang may mga lambong sa kanilang ulo. Ano yung lambong sa kanilang ulo? Iyon ang mahabang buhok, iyon ang babaeng kinalulugdan.
ng ating amang Diyos. Ang ibig sabihin, yung mga tao, yung mga babae na mga nagpabuikat, ay hindi ang amang Diyos malulugod sa kanila. May mga ibang mga relihiyon diyan. Sa panahon ng kanilang mga pagsamba, sila ay hindi nakinig sa mga nagtuturo, kundi sila'y natutulog at natutulog lamang. Ang mga tao na yan ay tinatawag na mapagkunwari. Ano po ba ang ibig sabihin sa mga taong makungwari? Nagpakaroninong kumbaga sa Bisaya. Makilala mo rin sila. Ang sabi nila, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pero yung mga pagsamba na yan ay hindi nalulugod ang ating amang Diyos. Ano po ba ang sabi ng ating amang Diyos? Gawin ninyo ang pagsamba sa mataimtim at walang ingay. Yung organ, di ba maingay? Yung mga gitara, di ba maingay? Yung mga tambor, yung mga drum, di ba maingay? Sinuway nila ang utos ng ating amang Diyos, kaibigan, kapatid. Ang sinsya ngayon, ang mundo ng social media ay makikita nila na ang may dalawa ng unicorn na nahulog. Natatakot sila. Ano daw ang ibig sabihin? Ito ang ibig sabihin. Yung unicorn, makikita mo yan sila doon sa langit. Sila, kapag may utos na mensahe, ipapadala sila. Yun ang mga unicorn. Yung tinatawag na dongfish, yung isda na mahaba, saan nakatira yun? Doon sa kailaliman ng dagat. Bakit sila ay lumilitaw? Nagpapakita sila sa tao. Iyon ang mga palatandaan sa sinasabi ko na nung una pa, na darating sa taon na ito. Anong taon ngayon? 2025. Darating sa taon na ito. Ang malubhang sakuna. May mga lindol, tsunami, may mga tornado, at pagbuto ng mga bulkan. Kaibigan, kapatid, kapag matamaan ka, halimbawa, matamaan ka, yung pagputok ng bulkan, di ba yung mga bato, magsitalsikan yun. Kapag matamaan ang isang tao, tiyak na masusunog, di ba? Di ba o ba? Sa sobrang init. Kalayo. Yung tsunami. Halimbawa, ang karamihan sa mga tao ngayon, lalo na bukas, araw ng linggo, yung iba ay naliligo doon sa mga beaches, sa mga dagat. Di ba karamihan nagawa sa tao yan? Kung sa pagkakataon na yan, biglang yumanig ang malalakas na lindol at darating yung tsunami na yan, di ba mamatay ang tao? Mamatay o hindi?
May mga tao namang maliligtas talaga. At nakita ko na yan. May mga taong maliligtas, pero kakunti lamang. Iilan lamang sila. Ang marami, yung mga tao na susunugin at susunugin sa gatang apoy na iyon ang galit ng ating Amang Diyos. Halimbawa, nasa isang tunay na reliyon ka. Sa araw ng mga pagsamba, hindi ka dumating. Tandaan mo ito ay isang dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Binigyan ka ng pamasahe sa inyong ina, sa iyong ama, sa iyong mga magulang. Tinanggap mo naman yung pera. Tapos, hindi ka naman pumunta doon. Saan ka pumunta? Doon sa mga barkada mo, sa mga kaibigan mo. Iyon ay lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao para mailigaw ni Satanas ang kaisipan ng tao. Tandaan nyo yan. Marami ang mga taong mga ganyan. Sa panahon ng mga pagsamba, yung mga kabataan, makikita mo, hindi siya nakikinig, kundi ang ilang kanyang tinitingnan, yung mga gadget, yung mga cellphone nila. Hindi lamang sa relihiyon na ito, kahit sa saan, ano pang uri ng relihiyon dyan, marami sila. Yun ay ang lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Kaibigan, tandaan mo yan. Ito talaga ang totoo. Lalo na ngayon, parating na ang tinatawag na Biyernes Santo. Ano po ba ang ibig sabihin? Yung Biyernes Santo na tinatawag nila. Ang Panginoong Hesukristo ay tao. Hindi siya Diyos. Dinakip siya at ipinako doon sa krus para mailigtas niya ang mga tao, ang mga lingkod niya. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay nagpapatunay na siya ay isang tao na magliligtas sa mga tao. Pero ano ang ginamit nila? Tingnan nyo. Ngayong araw ng Biyernes Santo, saan ang mga tao nagpunta? Hindi sa bahay-sambahan. Hindi. Saan sila nagpunta? Doon sa sabong, doon sa sugalan, doon sa mga beaches, nangangaligo sila ng dagat. Hindi ba totoo? Di ba totoo yan? Yung iba, ang sabi nila, nagpanata daw sila, aakat sila doon sa napakahaba na bundok. Yung dito lang sa atin, anong lugar yan? Ha? Pungkay. Bakit tinatawag yung Pungkay? Napakatarik ng bundok na yan. Tingnan mo. Iisa lamang ang Panginoong Hesukristo. Bakit mo tawagin siyang Diyos? May isang Diyos ba na ipinanganak? May isang Diyos ba nga nagpatulo ng kanyang dugo? Ang Diyos ay walang pag-umpisa, walang dugo at wala kang makikita tulad ng hangin. Sino sa inyo ang nakakita ng hangin? Pakisagot na, mga kabataan, mga kapatid. Wala. Di ba walang tao nakita ng hangin? Makita mo lang yung hangin kapag nangaway-kaway na yung mga dahon. Di ba? Kaibigan, kapatid, kailan ka pa magbago?
May mga reliyon pa dyan na nagsasabi, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. Di ba marami? Anong reliyon yan? Ha? Born again? Oh. Mali yun, kaibigan kapatid. Noon pa ako nagsasabi sa inyo na ang tunay na born again, yung nagbabago at tatawagin siyang born again sapagkat siya'y kasama, kabilang ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang tamang born again. Ano ang tawag sa kanila? Born again. Ano po po yung born again? Susunugin pag utro. Susunugin at susunugin din. Yun ang born again. Kasi, sino po ba yung founder ng born again? Di ba isang insik? Si Peter Siu Yung-se. Ano po ba itong natapos ni Peter Siu Yung-se? Di ba isang mechanical engineer yun? Tingnan yung ang kanyang kung ano ang natapos niya. Isang mechanical engineer. Ang sabi niya, konti lang ang nakita ko sa aking pagka-mechanical engineer. Dapat gagawa ko ng isang relihiyon. Yun ang tawag para marami ang mga taong makonvert ko. Born again. Isang insik ha? Isang insik. Naku po, ano po ba talaga ang relihiyon ng isang insik? Ang relihiyon, ang tawag sa kanila, Tripitaka Buddhista. Yun ang relihiyon ng mga insik. Gumising ka, kaibigan, kapatid. Bakit ka nagpapasakop sa ganyan na mga relihiyon na hindi yan totoo? Ang totoo itong Holy Quadrilogy Religion Incorporated, ito ang totoo, ito ang tamang daan tungo sa iyong kaligtasan. May iba pa dyan. Yung Pentecostal. Kayong mga Pentecostal, magagalit kayo sa akin. Huwag kayong magalit sa akin. Tingnan lang ninyo sa YouTube, sa Google, kung sino ang founder ng Pentecostal at ano ang kanyang ginawa sa kanyang mga pagsamba. Sino po ba ang founder ng Pentecostal? Si Charles Fox Parham. Ano po ba ang ginagawang pagsamba ni Charles Fox Parham? Ang ginawa niyang pagsamba, nakipagsiksya sa mga babaeng membro niya at ang mga lalaking mga tutoy, yung mga kumbaga sa Bisaya, mga batanon nga lalaki, nakipagsiksya. Ano ang kanyang ugali? Yung bang pagsamba na yan ay sa ating Amang Diyos? Hindi po. Isa lamang ang isang taong nagbubuga ng apoy. Yun lamang si Charles Fox Parham. Matagal ko nang sinasabi sa inyo, narinig ko yan noon una pa, nang hindi pa ako nag-Bible ministry. Ano pong sabi? Nahulog na ang malaking dragon na siya ay lumalaban ng ating Amang Diyos at hinulog siya dito sa ating mundo. Sino yung si Charles Fox Parham? Siya ay taong nagbubuga ng apoy. Di ba? Yun
ang totoo, kaibigan, kapatid. Kayong nasa Pentecostal na yan. Kung kayo'y magagalit sa akin, alam kong may mga cellphone na kayo. Sige nga, i-search ninyo kung hindi ba totoo itong mga sinasabi ko. Ito kasi ang aking misyon. Isiwalat ko lahat ng mga kamalian na mga dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Huwag ka padaig, kaibigan, kapatid. Ang sabi sa Bible, ang araw ng ikapitong araw, diyan ka gumawa ng mga pagsamba. Pero anong sinabi? Anong gusto ng mga pare? Ay araw-araw magsamba ka para may malikom kami ng pira. Di ba? Umaga, hapon, di ba nagsasamba sila? May Biyernes pa. Di ba? Kawawa naman yung ating mga kaibigan. Yung pira nila, maliit lang, kaunti lang, lalo na ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Tapos sila, yun ang pagnanakaw. Harap-harapan na pagnanakaw sa kapwa mo tao. Sinong kaugalian yung mga pagnanakaw? Di ba ugali ng diablo yan? Ugali ni Satanas? Di ba? Klaro? Kaibigan, kapatid, tulungan ninyo ako. Ipanalangin natin ang ating bansa na sana bigyan niya ng kapayapaan. Ako din nanalangin na kumari sana mahiwalay na ang Mindanao dyan sa Luzon. Bakit gusto ko na mahiwalay itong Mindanao mula sa Luzon? Kasi dito sa Mindanao ang iyong kaligtasan. Ito kasing Mindanao, ito ang land of promise. Yun ang totoo. Diyan sa Luzon, marami ang mga taong mga sinungaling diyan. Maraming mga taong mga magnanakaw diyan. Gumagawa ng mga kasinungalingan, gumagawa ng mga kasalanan. Yun ang totoo. Totoo yun, kaibigan, kapatid. Sana po maunawaan po ninyo ako. Tandaan mo, mga lihim, sekreto ng mga dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Ang kaisipan kasi ng tao ay dalawa. May negative at may positive. Yung negative na yan, kay diablo yan. Yung positive na yan, yun ang sa ating Ama. Ang mga taong hindi magbabago, ang mga taong nagpadaig sa lihim na dikta ni Satanas ay tiyak na susunugin doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Wala nang pagbabago. Huli na ang lahat. Maraming mga relihiyon na naniwala sila na malapit na ang araw talaga. Pero hanggang lang sila sa pagpaniwala. Pero wala silang ginawa. Kundi ang ginawa nila, mga kasinungalingan. Yung mga pagmumura, kasalanan yun. Mga pang-aapid. Lalo na yung may mga tato, mga bakla at tumboy, hindi na sila maliligtas.
Kapag bakla siya, bakla talaga iyan. Susunugin talaga iyan. Kapag tumboy siya, tumboy talaga iyan. Susunugin siya. Magnanakaw ka, magnanakaw talaga yan. Susunugin ka talaga. Ano po ba ang sinasabi ko nung nakaraan pa? Nakaraang Sabado. Anong kaibahan sa mga magnanakaw at sa mga politiko? Ito tandaan mo. Ang mga magnanakaw, magnakaw muna bago tumakbo. Ano ang mga magnanakaw? Magnakaw muna bago tumakbo. Ang mga politiko, tumakbo muna para magnakaw. Di ba? Ano ang sabi? Kaibigan, kapatid, sabi ng mga politiko, kapag ako'y manalo, ang bigas gawin kong tag 20 ang kilo. Nasaan na yung bigas na tag 20 ang kilo? 20 na lang ang sukli. Ang sukli mo, kasi ang bigas ngayon, tag 80 ang kilo, di ba? Ang 100 pesos mo, ang 100, ang sukli mo ay 20 na lang. Oh. Itong napapalapit na digmaan sa buong daigdig, kaibigan, tandaan mo. Ngayon pa, maghanda ka na. Itong digmaan na yan, matutupad at matutupad talaga yan. Ano ang sabi ng iba? Walang digmaan. Kung tingnan ninyo sa computer at sa mundo ng social media, naghahanda na ang China. Ilinusob nila, pinalibutan nila ang Taiwan. Maraming mga Pilipino nagtatrabaho, nakatira dyan sa Taiwan. Maghanda ka ngayon ng pagkain. Yung ibang bansa,